yung ICI, it's just a product of the office of the president. Parang gumawa siya ng additional investigating body. Now, if that is the rule, hayaan natin. Pero yung ako naman, kung akong tatanungin, ipatuloy natin ang Senate investigation. Dapat yung investigasyon sa Blue Ribbon Committee magpatuloy in public, no? In public. Then magtrabaho lang yung ICI because that's the law. They are governed by rules. Opo. But sa pasalamat tayo na meron tayong paraan na publicly malalaman natin yung kung gaano kalalim yung problema sa korupsyon through the Senate inquiry or pati na rin yung sa House inquiry because allowed naman ng batas yan to be made public. Ano bang masasabi po ninyo na si Mayor Benji Magalong ng Baguio City ay nagbitiw bilang isa po sa mga advisor nito pong ICI na itinatagpo ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Sa aking personal na opinion, bago sana tinanggap ni Mayor Benji Magalong, alam naman na I'm giving him the presumption of the doubt na he really means well, no? Yung sa kanyang advocacy at wala sigurong aamin na public official nga magsasabi na nagsaside siya sa korupsyon. Lahat, kahit yung persons involved, magsasabi na kontra sila sa korupsyon. Pero dapat maging maingat si Mayor Magalong, no? Bago niya tinanggap sana yung appointment niya sa Independent Commission for Infrastructure, which is an appointive post, yung tanong, handa ba siyang mag-resign as an elective mayor of Baguio? Bakit ko nasabi yun? Dahil merong provision sa Constitution, Article 9B, Section 7, na nagsasabi doon na if you're an elective official at hindi ka pwedeng tumanggap ng any appointive post, no? So, at the time when he took his oath of office at inaccept yung position sa Independent Commission for Infrastructure, may legal question dyan eh. Ibig bang sabihin automatically resigned na siya as Mayor of Baguio? Kasi by provision of the Constitution, nagsasabi na no elective official shall be eligible for appointment or designation in any capacity to any public office or position during his tenure. Elective official ka, then nagpa-appoint ka. So, at the time when you took an oath of office for appointment, automatic hindi ka na mayor ng Baguio. Whether or not your intention is good. Binigyan niya lang ng sakit sa ulo ang sitwasyon niya. Nasa konstitusyon yan eh, kahit anong batas yung gawin mo, kalaban dyan, kahit presidente pa ng Pilipinas yung magsasabi na papayag sa ganyang arrangement, may susobra pa ba sa konstitusyon? So, you know, when you're in government, at ako'y naranasan ko rin yan, unlike the private sector na yung boss natin sa private sector can change the rules, can change the arrangement, can change the setup. Pag nasa gobyerno ka, govern ka ng technicalities, ng batas, at ng mga internal rules. Kung ako si Mayor Magalong, dapat bago niya tinanggap, pinaaral niya muna ng gusto sa kanyang abogado. At well, you know, good faith can be a defense, but again,
pumasok siya sa isang sitwasyon na may legal question na sa kanyang pagka-mayor kahit nag-resign siya subsequently from the ICI. Opo. Kung kayo pong tatanungin, attorney, dito po sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure, dapat bang isa publiko o hindi para hindi po maapektuhan ang kanilang mga pagdinig patungkol nga po dito sa mga maanumalyang flood control projects? Yung sa mga nabasa ko, similar ito sa, yung ICI, similar ito sa gawain ng PACC noon, but limited to infrastructure projects. Yung, what do I mean by saying a similar? Purely recommendatory. No? Yung desisyon ng ICI in investigating, dalawang aspeto yun eh, administrative aspect at criminal aspect. Gaya ng PCC, pag nag-imbestiga ang opisina, yung findings, final findings ng PCC at itong ICI, recommendatory lang. It will still depend on the President of the Philippines or kung may limitasyon up to the Executive Secretary or Office of the President kung aaprubahan yung findings ng ICI. Just like sa PACC. So, during sa PACC, it's really confidential. No? It's confidential. Kaya nga kami noon, hindi namin pwedeng isiwalat ano yung aming investigasyon kasi it's part of the rules nung ginawa yung executive order. So, kung ito similarly situated yung ICI at sinabi ng executive order ni Pangulong Marcos na confidential, wala tayong magagawa. It's confidential. Whether it is the right thing to do or not, it's a different thing, no? Kasi yung ICI, it's just a product of the Office of the President. Parang gumawa siya ng additional investigating body. Now, if that is the rule, hayaan natin. Pero yung ako naman, kung akong tatanungin, ipatuloy natin ang Senate investigation. Kung saan public ito, in public ito. So, okay, kung gusto ng Malacanang na may additional investigating body, tuloy nyo. Pero dapat, no, para may partisipasyon at nalalaman ng publiko na totoo yung advokasya ng ating mga government offices o ng may parte sa gobyerno na gusto talagang isiwalat kung gaano kalalim itong korupsyon natin, dapat yung investigasyon sa Blue Ribbon Committee magpatuloy in public, no? In public. Then magtrabaho lang yung ICI, magtrabaho yung NBI, magtrabaho yung mga kapulisan, magtrabaho yung ombudsman. Yung sa ombudsman, confidential rin yan. Confidential proceeding rin yan. Hindi. Sasabihin pa nga na wala tayong karapatan malaman ano talaga nangyayari sa loob. Because that's the law. They are governed by rules. Opo. But sa pasalamat tayo na meron tayong paraan na publicly malalaman natin yung kung gaano kalalim yung problema sa korupsyon through the Senate inquiry or pati na rin yung sa House inquiry because allowed naman ng batas yan to be made public. Opo, opo.